Inalmahan ng ilang grupo at personalidad ang pagkakalusot ng panukalang death penalty sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Si Vice President Leni Robredo ikinababahala ang anyay pagmamadali ng mga mambabatas para maipasa ang panukalang batas. Narito ang report. June 24, 2006, nang tanggalin ang parusang kamatayan sa bisa ng Republic Act No. 9346 na pirmado ni Nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago ang pagtanggal nito, 7 muna ang binitay sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Una sa mga binitay ang convicted rapist na si Leo Echegaray. Kahapon lumusot na sa second reading ng Kamara ang panukalang buhayin ang parusang kamatayan. Ito'y kahit pa ulit-ulit na tinangka ng mga kongresistang kontra death penalty na burahin ang kamatayan bilang parusa. I would appeal to the body to reject the position of the sponsoring committee declining my amendment. Ibinasura lang ito ni Justice Committee Chairperson Ray Umali. We would like to register our omnibus rejection on any proposition to amend by way of deletion of death penalty. Sa huli, naglabas si Umali ng omnibus rejection sa lahat ng magiging kaparehong pagtutol. Kontra raw kasi ito sa intensyon ng panukala at nakakaubos lang ng oras. The inordinate railroading of the death penalty bill would only show that we have a chamber of bullies and puppets. They have killed our constitutional right to freely express our views. Makikita mo dito, dilatory lang talaga, and kami naging very cool kami. Ilang proposed amendments ni Manong Edsel na pabalik-balik. Mula sa naunang listahan ng 21 krimen, mga krimeng may kaugnayan sa droga na lang ang pwedeng patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection, hanging o firing squad. Sa akin kasi, pabor ako dyan, pero depende kasi sa klase ng kasalanan tao. Yung katulad ng mga rape, yan ang dapat patawan ng kamatayan. Dapat lang din siguro. Sa mga talagang yung talagang kriminal na talaga. Parang, siyempre masakit talaga yun, di ba? Parang mas maganda, ganyan din gawin mo sa kanya. Reclusion perpetua to death na may kasamang multang 500,000 hanggang 10 million pesos ang parusa sa pag-aangkat, pagbebenta, pagtransport at pagdistribute ng droga at mga sangkap nito, pag-maintain ng lugar kung saan pwedeng gumamit o magbenta ng droga at pag-manufacture ng droga at essential chemicals nito. Hindi kamatayan kundi reclusion perpetua at multang 500,000 hanggang 10 million pesos naman ang parusa sa possession ng dangerous drugs. Ganito rin ang parusa sa mga empleyado ng gobyerno na nakawala o gagamit ng kumpiskadong droga sa ibang paraan, maging sa pagtatanim ng droga bilang ebidensya. Kung nakinabang naman sa droga ang sinumang halal na opisyal, sisibakin siya sa pwesto at habang buhay na disqualified sa anumang posisyon sa gobyerno. Lahat ng napatawan ng death penalty, otomatikong ire-review ng Court of Appeals o ng Korte Suprema. Hindi naman pwedeng ipataw ang death penalty sa 17 taong gulang pababa o 71 taong gulang pataas. Nakatakdang isa lang sa ikatlot huling pagbasa ang death penalty bill sa susunod na Miyerkules bago ito isalang sa Senado. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, may tsansang papasa sa Senado ang panukalang ibalik ang death penalty. It has a chance. A close fight. I'm predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14, either way. Kung papasa bilang batas, mapapabilang ang Pilipinas sa mahigit 50 bansang may death penalty. Mahigit 10 bansa ang nagpataw ng parusang kamatayan dahil sa droga nitong mga nakalipas na taon ayon sa Amnesty International. Ang nagbabadyang pagbabalik ng parusang kamatayan, kinundina ng ilang grupo at personalidad, kasama na si Vice President Leni Robredo. Medyo nakakabahala, nakakalungkot. Dahil yung pag-reimpose kasi ng death penalty, hindi naman to basta-basta na pulisiya ng ating gobyerno.
Pagtutol din sa death penalty ang tema ng kakaibang Way of the Cross o Via Crucis ng ilang Katoliko sa Naga, Camarines Sur. Nagsuot ang mga lumahok na mga statement shirt na kumukundina sa death penalty, extrajudicial killings at katiwalian.